Kumusta mga buddy? Siguro naman ay kuhang-kuha na ng taong ito ang inis mo. Well, don't worry dahil sobrang dami din talaga ang naiinis na sa taong ito. But anyways, for today's video ay tara at samahan niyo kong alamin kung ano nga ba ang lihim sa likod ng kanyang kasikatan at pagyaman. At syempre dito din ay malalaman nyo kung gaano na nga ba kayaman ang one of the most hated motivational speaker dito sa Pilipinas na walang iba kundi si Franklin Miano. Syempre bago yan ay huwag mo na rin kalimutang i-subscribe yung channel natin para masarap ang ulam mo bukas. Well again, sobrang controversial nga ng taong ito sa social media. Dahil nga sa kanyang panti-trigger sa social media. Iilan nga sa tumatak na litanya nito ay patungkol sa diploma at diskarte na kung saan tumaas talaga ang kilay ng karamihan matapos ipagsigawan nito na diskarte daw dapat kasi hindi naman daw nagagamit o mas may value o tsansa pa daw umasenso ang diskarte sa totoong buhay. Kumbaga, mas mabuti pa daw yung may mga diskarte kesa sa may mga diploma. Kaya iyon, dinumog siya sa video o topic niyang ito. Well, maskin ako ay disagree din dito kasi mas better pa rin kung meron ka pareho, di ba? Tsaka nakadepende pa rin naman yan sa tao kung paano niya i-handle ang buhay niya. Given na yan na kung may diploma ka, kailangan mo pa rin talagang magsikap para talagang magkatotoo ang mga pinapangarap mo sa buhay. Marami namang mga umaasenso dyan na nakapagtapos gaya ng abogado, seaman, doktor at marami pang iba. Sa diskarte naman ay expect mo na need mo talagang mag-grind ng doble o triple para maging smooth din yung buhay mo sa hinaharap. Pero yun nga, sana wag nating anuhin yung kahalagahan ng diploma kasi gaya ng mga dumidiskarte sa buhay ay dumidiskarte din ng iba dyan para lang magka-diploma. Yung iba nga nag-working student pa, nagpa-part-time job, diba? Pero anyways, pasensya na at naisingit ko yung opinion ko about sa usaping ito. Trigger din kasi ng konti. LOL. At yun, back to Franklin Miano. Isa din sa pinuna talaga ng mga netizens. Nalitanya niya ay about dun sa how to be rich in real estate na walang nilalabas na pera. Siguro naman pamilyar kayo dito. Hoy landlord, gusto mo hindi na mawalan ng umuupa yung apartment mo? Lagyan ko yan ng billiards and shiz. Lol, yun lang naman yung unang litanya ni Franklin na nagpataas talaga ng kilay ng karamihan. Kaya naman up until now ay sobrang dami pa rin talaga ang nati-triggered sa kanya. Pero yun nga, since meron nga tayong subscriber na nag-request kung gaano nga ba kayaman ang taong ito, ay heto na at napasisid ako sa Google at sa kung saan pang sites para lang malaman natin ang mga sekreto ng taong ito sa kanyang pagyaman at kasikatan. Siya si Franklin Miano at syempre of course kilala niya na siya. Siya nga yung maingay ngayon sa motivational speaker sa social media at isa din siyang content creator at businessman. Well, paano nga ba nagsimula ang isang Frank Miano? Well, ayon nga sa mga vlogs niya na nakapublish sa YouTube channel niya ay anak nga daw siya ng isang abogado at housewife naman ang kanyang ina. According to him, meron daw siyang ADHD o Attention Deficit Hyperactivity Disorder na ayon naman sa kanya ay baka isa daw sa dahilan kung bakit napaka-curious niya na tao. Ayon nga sa kanya na at the age of 11 years old ay nakakadiskarte na siya na kumita ng pera. Like ang ginagawa niya daw dati ay nag-edit-edit siya noon ng mga Facebook banner. Ewan ko kung naabutan niyo pa yon na paangasan ng banners sa Facebook noon pero yun daw yung una niyang hobby na hindi niya lubos akalain nakikita pala siya dito. Kasi nung una daw ay nagpapagawa lang naman yung mga kaklase niya ng libre hanggang sa nagulat na lang daw siya na merong nag-abot sa kanya ng 50 pesos. Kaya dun nga ay tila ba nabuhayan o ginanahan ng batang Franklin Miano at sa mga sumusunod na mga nagpagawa nito ay meron na daw nagbayad. At syempre laking tuwa niya that time. Kasi nakakabili daw siya ng mga pangmeryenda niya with his own money. At yun daw yung pinakaunang tila ba service business niya at young age. Fast forward naman sa high school ay ayon kay Franklin Miano na natuto na siyang dumiskarte. At ang ginawa niya naman ay bumili siya ng mga damit sa may labasan. Tapos ibinebenta niya ito ng mahal online. Hanggang sa nagtagal ito kasi ang ginagawa niya daw dati ay parang style ng pre-order na kung saan pinapa-order niya muna yung mga customer niya bago niya ito bilhin.
Until one time ay nagkaubusan daw ng stocks ng mga magagandang damit, kaya ang ginawa niya ay bumili siya ng mga printing equipment at dun nga ay napalago niya ang kanyang printing business. Pero since oras nga ang kinakain ng pagnenegosyo niya, ay nung pagtungtong niya ng 3rd year high school ay bumagsak siya sa almost lahat ng subjects niya dahil nga napapabayaan niya na ang pag-aaral niya. Kaya naman pinatigil siya ng magulang niya sa pagbe-business niya dahil need niya daw talagang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya naman pinapa-summer class siya nito. Ngunit ang batang Franklin Miano ay hindi pa rin nagpatinag kasi nga passion niya talaga ang pagbe-business. Kaya ang ginawa niya ay nagsisearch siya online kung paano nga maituloy ang business niya through online. At dito na nga noong 3rd year to 4th year niya ay nakilala niya ang networking na Gold Extreme na kung saan pyramiding style ang galawan. Well, siguro naman ay may mga hint na kayo sa mga pyramiding na yan, di ba? At ang kumikita nga lang dyan ay yung mga ulo. Tapos yung mga galamay ay nga. At dito na nga siya nabansagan bilang scammer o pambansang scammer. Kasi nga nagre-reklamo na yung mga nasa baba niya na hindi na kumikita. At silang mga ulo lang ang kumikita. Kaya naman nag-exit siya dito. At ayon sa kanya na kahit na tinutokso siyang scammer, ay gusto niyang patunayan na hindi na talaga siya scammer pagdating ng araw. Fast forward, ang next naman na pinasok ni Franklin Miano ay ang e-commerce o pagda-dropshipping. At lumago din naman ito kalaunan. And at the age of 17, ay bumukod na siya sa magulang at gumawa ng sariling bahay. At doon niya itinuloy ang kanyang mga diskarte. Hanggang sa nung nag-18 years old na nga si Franklin Miano ay naabot niya na ang kanyang first million at nakapag-hire na din siya ng mga employees. Hanggang sa nagtuloy-tuloy pa nga ito at padami ng padami ang mga business nito. Well, ito nga yung mahigit 10 negosyo na meron siya. Meron siyang 2 cosmetics brand, 1 clothing brand, 2 apparel shops, 1 appliance brand, 1 restaurant with 2 franchise, 2 agency, and 1 academy. At eto nga yung MSB Academy. Well, this info is 1 year ago kaya naman for sure marami pa itong mga upcoming business na madadagdag o nadagdag na hindi pa niya ipinapakita sa social media. 11 months ago, heto naman yung bahay ni Franklin Miano at sasakyan niya. At eto naman yung mamahalin niyang sasakyan ngayon. At ganito niya ine-enjoy ang pera niya. Travel dito, travel doon. Gala dito, gala doon. At ang isa nga sa maipagmamayabang ni Franklin Miano ay ang pagkita niya ng pera kahit pa gala-gala lang siya. Well, actually, okay naman yung mga diskarte niya noon. Napakalupit. Yun nga lang, itong bago lang ay parang trip niyang mang-trigger ng mga tao sa social media. Kaya sobrang dami din talaga ang nagagalit sa kanya. Pero yun nga, nitong bago lang ay nag-post naman siya about sa master plan niya at gumana nga daw ito. So it means target audience niya nga talaga ang mga basher. At ang isa nga sa nabitag niya ay si MG. Grabe, ang lupet, di ba? Anyways, hanggang dito na lang muna. Napakahaba ng storya ng taong ito. Tuloy na lang natin next time. So yun lang naman. Kayo, anong masasabi nyo sa taong ito? Comment down below. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa panonood. Like, comment, and subscribe!